maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po inyong Mommy Best Serious. Welcoming everyone dito nga po sa ating programang Moms at Heart. Ang programang layon ay humubog sa atin po mga pusong ina. At kayo po ay makakarinig ng mga usapan sa panahon na ito na may kinalaman sa ano nga po ba ang maaari natin gawin kapag nagkaroon po tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. Whether we are willing, pinlano ba natin, or bigla pong naganap, and what are we going to do about it? Samahan niyo po kami sa iba't ibang mga pamamaraan sa pamamagitan po ng ating FEBC Radio TV o di kaya naman po sa ating Moms at Heart Facebook, or tayo rin naman po ay napapakinggan at napapanood ngayon sa Signal TV Channel 185 sa ating pong pakikipagtulungan sa GCTV. At very simple, naroon din po ang 702 DCAS 801. At ang lahat ng yan ay dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kasama ko po ngayon sa ating paksain patungkol sa pagbabago ng buhay, ang bagay na bagay, dahil siya po ay haharap sa isang pagbabago ng buhay, getting off what she has been doing for many, many years as a working mother, to be in full-time yan sa kanya pong bagong panawagan ng Panginoon, none other than Tin Mosuela. Magandang araw sa'yo, Tin. Magandang araw, Mami Betsy. Good to see you again. Malapit na Pasko. Oo nga, at ilang tulog na lang at bear na tayo, no? So pagpasok ng bear ay talagang parang ang ambience at kung ano nating kapaligiran, ang dami na ngang mga for sale na mga lantern at kung ano pa mga blink, no? Lights, curtains, na mga may mga disenyo ng ating Kapaskuhan. So, sa atin pong mga kasama, are you watching us over GCTV or yung mga iba po na nakikinig and watching over the Facebook? Kumusta po kayong lahat? Ang aming pong pag-uusapan ay isang bagay na parang medyo may personal na touch itong aking kasama na kanya pong nararamdaman at soon ay talagang dito na siya. What we are talking about is the word change lives, life to retire. Yan, no? Yun po bang, di ba, Tin, parang, eto ka, you're so comfortable already with something. Kagaya nitong nagdaang pandemic natin. Tapos, all of a sudden, parang nawala, di ba? So, are you going to bounce back? Or pag ganun sa'yo ay tilipat ka sa ibang field, di ba? No? Parang nag-bounce ka dun sa kabilang court, di ba? So, that's what we're going to talk about. Ayan. So, ano ba epekto nito sa brain, sa ating emosyon? Like ikaw ngayon nahaharap sa ganito na for many, many years ay working moms at 8 o'clock ay humahabol na dapat nandyan na, and then maghapon ang dahil mong ginagawa in your work. Then sad, malapit ka na free. Oo. For me, it's something that I am really anticipating and looking forward to, kasi as you know, Mami, since nagpunta tayo nun sa Prayer Mountain noong 2018 na tayo, April, pinag-pray ko na to. Kaya ngayong malapit na siya after 5 years of praying for it and finally deciding, it's really something that I am so excited about, at alam ko na may blessing ito ng Panginoon. Kaya para siyang, for me, yung feeling Pasko. Talagang inaabangan ko siya. Yan. Wow. Yun ang feeling ko sa kanya, Pasko.
Mm. So sa'yo, there is an anticipation. Merong exciting na parang nilulook forward ka na mangyayari kasi you have wanted all this to happen, no? Since 2018 at dumaan na nga si pandemic so hindi pa rin everything and ngayon, no? Now is the time. Pero ito ring pag-uusapan natin is something na katotohanan doon sa mga biglang naa-uproot kailangan sa kanilang mga Mm-mm. present lives, di ba? Kasi halimbawa, bigla kang nagkasakit, no? And because of that illness, yung present work mo, hindi ka na pwede doon. So you Mm-mm. have to be in another field, no? Yan. So isa yon. Or what else? Ang mga parang mga sudden Nawalan quakes na ng trabaho. Siguro, suddenly no? nagsara yung company. Oo, nagsara yung company tapos hindi ka pala prepared, no? So, Mm-mm. kailangan mong humanap ng ibang gagawin or meantime, baka nga wala kang gagawin muna at all. So, yun. Change. Change pa din yun. And ang pinag-uusapan po natin, yung pagbabago na merong kinalaman doon sa napakatagal mo nang ginagawang isang bagay. O napakatagal mo na sanay ka na dyan sa lugar na yan, di ba? So halimbawa din, merong biglang nangailangan na ikaw ay ma-uproot no, sa iyong lugar, di ba? And then you have to transfer, yan. So ito po ay isang pag-uusap, huntahan, ika nga, no? Of course, mag-share itong ating kasama. Pero ang pinakamahalaga po dito ay meron kasi tayong mga anxieties, di ba? Pagka nangyayari ito. Meron, mami. Ma-share ko lang yung isang pinakatunay na buhay. Real talk, ika nga. Na anxiety kapag may ganyang change. Kahit ako nilook forward ko na yung retirement ko. Yung, sanay akong may sweldo, mami. Oo. 15,000, may sweldo ako. So, ano nang mangyayari pag nag-retire ako? Kasi hindi naman ako magtatrabaho talaga ng katulad ng ginagawa ko po ngayon. Ano na kaya? Mm. So that's one anxiety. Kung saan ka Mm, kukuha mm. ng yung pang-araw-araw na kabuhayan kung hindi mo na iniisip na ang Panginoon ang magbibigay sa iyo noon. Yes, oo. Yun yung Kaya unang-una. mahalaga, no? Right now, meron akong nare-recall na isang, actually, batang-bata ito, very, very active siya sa kanyang pagtuturo. At talagang love na love niya yung ginagawa niya sa mga classroom, sa mga bata. Ikaso nagkasakit siya, parang nagkaroon siya ng physical disability, no? Na hindi naman niya, parang hindi siya masyado nakakakilos and sabi ng doctor sa kanya, even pag gumaling ka, the teaching in the classroom is not anymore your world, sabi sa kanya. So sabi niya, anong gagawin ko? Ganon. And then, ang mahal ng treatment, ganyan. And so because of that, na-push siya. So she's now a writer. She became a writer for Aba, various companies ng teaching. Oo. So, nagde-develop siya ng mga instructional materials, nasa teaching pa rin, di ba, no? So, ang mahalaga po, no, ay yung bang pananaw na sinabi mo, that God is the source of our provision. amen. Oo, Mm-mm. na ang nakita ko doon, so she was sharing her experiences, ang isang minensyon niya doon ay nananalangin siya talaga kung saan Mm-mm. bubukas ang daan, ano? Kasi nga Mm-mm. parang ayaw niyang maging pabigat sa pamilya, pabigat na nga siyang alagaan kasi parang hirap siyang magtaas ng mga kamay niya, no? Mm-mm. Pero pag ganyan, nakakaano siya, Mm-mm. nakaka-manage siya. And I think that's the reason kung bakit siya nakaka-write now using the laptop. Sabi nga niya, it's something na pinag-pray niya, tapos yun nagbukas si Lord ng wisdom na love niya kasi yung magturo. So why not become a writer ng instructional materials? Ayan. Ang ganda Mm-mm. naman ang nangyari sa kanya. So parang dito nakikita nga natin, mami, na yung Panginoon ang nagkaloob pa rin sa kanya ng kanyang pangangailangan. So God is the source of provision. And then, yung kung titingnan nga natin, yung purpose niya sa buhay, no, na-determine din para magkaroon siya, no, significant contribution using her talent. Di ba? Mm-mm. So, Yes. So, siguro yung talent niya, initially,
para ma-hone pa yon. Pero at the same time, mag-earn siya. Meron siyang income. Pero hindi yun ang primary purpose din niya siguro at that time. Yes. Kasi parang ako, kung gagayahin ko din na, alam ko, tinatawag ako ng Panginoon into full-time ministry. So, hindi ko naman iniisip, pag nag-full-time ako, kikita ako. Ang alam ko, ngayon, parang ang talent ko ay siguro magbahagi ng salita ng Panginoon. Yon, yung Yes. pagiging makwento. Yon. At ikaw ay dinadala ni Lord sa mas malawak, no? Yung mga gawain. So ito po, no, sa ating pong mga kasama sa ating programang Moms at Heart, ay binibigyan natin ng mas malawak, no, na kailangang matutuhan natin na pananaw. Itong magaganap sa atin. Kasi in your case, meron kang preparasyon, parang yung puso mo, no? But then, ano man po yung mga pagbabago, mga pamamaraan na nangyari sa ating boy, ganyan sinabi ko, bigla siya nagkasakit, no? Or yung iba, no? For many, many years ay isang dependent ka kasi may ibang naghahanap buhay, biglang kinuha ni Lord, o di ba, no? So, kasama din po ito sa ating pinag-uusapan in terms of ano ba yung mga pwede nating maging pananaw, no? And unang-una na maganda na laging pananaw natin at ilalim natin is hindi tayo yun. Anything that happens in our life ay si Lord ang may pamahala. And si Lord din ang may pamahala. What's the next chapter? Yan. What's the next chapter, no? Parang naalala ko din ako after parang pa 40 years na ako in January, no? Next year, pa 40 years na ako. Kasi I started 1984, no? Yung nagulat ako na natulak ako, no? Na nag-resign, no? And to be a missionary, no? By faith, no? Nalala ko recently may nagtatanong sa akin, saan po kayo na mission group connected? Tapos tapos minention niya kasi doon sa church kami nagkita. Hindi po ba kayo missionary? Ay, hindi. Sabi ko, akala niya missionary ako nung church. Sabi ko, hindi po, si Lord po ang aking naglagay sa akin dyan. And yun, I mentioned about ito, yung ginagawa natin sa media. And sinabi ko sa kanya na it's by faith kung saan tayo dinala. So, di ba, no, mahalaga yun na we are moving because we believe, number one, it's God who made us move. And second, because it's God who made us move, then we will be able to believe that He will provide for our mga pangangailangan. Yan po. Okay. So, kung titingnan nga natin, Mami, no, yung life purpose natin is to really make a significant contribution sa paggamit ng ating mga talent. So, katulad nga nung nabanggit ko kanina, sa aking pag-retire, una ang Panginoon ang magbibigay ng provision. Pangalawa, kung ano man yung meron kong skills, kung ano yung mga talent na nabuild, alam ko gagamitin din yun ng Panginoon. Napakahalaga ng trabaho ko ngayon na magagamit din yung mga connections, yung mga relationships na na-build para maaring makatulong sa next na chapter ng aking life. So, pag tinitingnan ko nga, sabi ko yung life ko is like a tapestry, Mami. Di ba yung tapestry, pag titingnan mo sa harapan, kunyari parang kung ganchili ba yan or burda-burda, maganda yung harap. Pero sa likod, di ba, nandun yung buong kwento, yung gusto-gusot and all. But then the Lord is putting it all together, including the mga buhol-buhol. So, meron talagang purpose ang Panginoon para sa atin so that we can make a significant contribution using our talent. And not only for them to be used for us to earn, but for us really to minister to people. Ayan. Yun yung nakikita ko sa retirement. Oo. Tapos siguro ang isa rin natin, at malamang ito din yung isa maganda na titingnan natin is yung passion natin is fueled, no? Yes. Not because of the provision that we get from the Word. Di ba? Yes. Kasi kapag ka po tayo gano'n, na ito yung mga pangangailangan ko, ito yan. So ito dapat ang
kukunan ko ng kita, di ba? Mapuprostrate ka di ba? Pagka ganun ang pananaw mo. Kasi para kang yung spin kang ganyan, di ba? Kasi Amen. hindi Oo hindi nga. hindi ganun oo. Oo, na-excite ako kasi yung passion, pinag-uusapan natin, no? Yung, Mm-mm. um, may isa akong kausap, yung office mate namin kasi nalaman nga niya na nag-retire na ako, no? Yung ganon. Tapos sabi ko, pinag-uusapan namin yung kung magkano kaya yung makukuha ko, may makukuha ba ako o wala. Alam mo, sabi ko, ay, alam mo sis, sabi ko, alam ko wala. Sabi ko ganon. Mm-mm. O tapos pag umalis ka pa, talagang hindi mo na makukuha itong certain amount na to, dapat aalis ka sa ganitong period. Hindi, aalis na talaga ako, sabi ni Lord. Sabi ko, aalis na ako. So, sabi ko ganon, alam ko, yung hindi ko nakuha na yan, alam mo, i-multiply yan ng Panginoon. Sabi ko, papalitan niya. Kasi excited na akong gawin yung gusto niyang gawin ko. Sabi ko dun sa kausap ko. Siguro kung hindi ako passionate about what I was about to do, based on the Lord's will, baka maghihinayang pa rin ako, tsaka baka mag-change mind ako. Ayoko pa rin umalis kasi matatakot Yes, ako. kasi ang isa ding dahilan kaya marami na parang pagod na pagod sa pagtatrabaho, parang nawawala yung joy kasi nga parang nakikita na itong trabahong ito is a source of my provision so that I can have Mm-mm. this. But if Mm-mm. we look at yung kaninang sinabi natin, number one, the Lord supplies. So ang lahat ng provision galing sa Mm-mm. Lord. God Second, yung provides. tinignan din natin na tayo ay nagtatrabaho, gunaganap natin itong gawain na ito kasi Mm-mm. alam natin ito yung panawagan sa atin, no? Whether Mm-mm. inilipat na tayo ni Lord or hindi, wherever we are, ito yung gusto ni Lord. And Mm-mm. then itong third, no? We have that passion, yun yung ating pampagana. That's the fuel, no? Ng ating pagtatrabaho. Hindi yung ay, ang laki ng sahod dito na lang ako. Uy, meron pala rito mga perks, ang ganda pala rito, ganyan. Naku, pag yun ang tinignan natin, pag nakakita ka ulit sa iba, ng kikisap-kisap na ganyan, ay baka ikaw ay lilipat doon, di ba? So, Mm-mm. Mm. mm, Yung passion mahirap is, kasi, oo, mami, no? Yung passion really is a motivator, no? mm, Motivate ka to do what you really love doing. Kasi nga, mabalikan ko lang yung sinabi ko, dahil passionate ka, you are so excited to do things that, for me, something new, something different. Kaya, yes, um, na-excite ako na gawin ko na yun kasi yun yung nagbibigay sa akin ng energy. Yun ang nagbibigay ng, ng excitement. Kinalimutan ko talaga muna yung peso sign. Parang peso, nawala siya. dollars, Oo, peso and dollar. Parang yung naiisip ko lang, wow, magagawa ko na lahat ng gusto kong gawin na may kalayaan. Kasi ngayon para akong nakatali pa. Kasi nga, mm, may employment pa ako. Ngayon, nilipat ako sa isa na malaya na ako dun sa isa kong iiwanan. So, siguro for some, it's motivating. For some, it's nakakatakot nga naman. Kasi nga, yes. mawala yung peso at saka dollar. At yung ating mga pakiramdam, no, in terms of yung mga anxieties natin, kapag ka doon tayo parang tumingin, ay maano kayo, manghihina yung loob mo di ba, no? Like, meron pa, di ba, yung na-mention mo, may kausap ka, so may mga magsasabi sa atin, oy, ano ba yung action mo yan? Sayang, no? Sayang naman. Like ako, when I was moved out by the Lord, I was just 30, no? So parang at the height of my career, no? And then, bagong baby. Tapos, yung isa ko noon ay parang 5 years old. So, isang baby and 5, no? So, parang sabi nila, nasa ka nakukuha ng ano dyan, ng pangsuporta, and yun, mga kung ano-ano na, no? But then, the Lord is faithful. Looking back, Amen. and comparing ano yung mga naganap, no? You just have to have that withdrawal slip of faith. Ganda, no? Withdrawal slip of faith, di ba? And you cannot see the amount, but the amount will always be provided, di ba? Amen. Oo, Oo and nga.
And when that amount is provided, kaya nga until now, pag may mga nagtatanong sa akin ng kung ano-ano, lagi ko sinasabi, tanongin nyo kay Lord the how much. Kasi binili na ako ni Lord. So yon si Lord yung aking boss na dito. So napaka ganda na pagtuon-tuunan natin yung the provision, the purpose, and the passion. Ayan. Pero meron pa tayong mamaya ay sasabihin. Paano na nga ba natin gagawin ito ng specific? Okay? Pero ang lahat ng yan babalikan natin matapos muna itong mga pahatid ng pampatibok pusong ina, no? Ni Mami Weng Del Rosario sa ating Heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Mapagpalang hapong pumuli sa ating lahat. Naalala ko ang awit sa isang commercial na may pamagat na para kanino ka bumabangon. Nagkaroon ng impact sa akin ang tanong na ito. Para kanino nga ba ako bumabangon? Bakit nga ba kailangan kong magising ng maaga? Sa isang tapat at mabilis na sagot, ito ang naging tugon ko sa tanong na ito. Para sa aking trabaho at para sa aking pamilya. Subalit sa aking pagmumuni-muni ay ipinaalala sa akin ng isa sa paborito kong Bible verse, ang Colossians 3:23, "Anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao." Tunay nga po na ito ay totoo. Simula ng pinanghawakan ko ang Bible verse na ito ay nararanasan ko ang biyaya ng Diyos kapag siya ang inuuna ko mula pa lang sa paggising ko sa umaga, nananalangin at nagbabasa ng salita niya. Nagkakaroon po ng tamang direksyon ang aking mga ginagawa. Magaan din ang pakiramdam dahil alam mong siya ang katuwang mo. Hindi rin nawawala ang pagiging tapat sa aking trabaho kahit walang nakakakita sapagkat alam kong iisa lang ang tunay na pinaglilingkuran, ang tanging Panginoong Hesus lamang. At nakikinabang na lang ang sino mang amo ko dito sa mundo. Kung ang prioridad sa ating pagbangon ay para kumita at maging matagumpay sa ating karir, matustusan ang ating sariling pangangailangan maging ng pamilya, darating ang isang araw na ayaw mo nang bumangon dahil pagod na pagod ka na, lalo na kung may conflict pa sa pamilya. Kaya ngayon pa lamang naway maranasan na ang Diyos ang tunay na pinaglilingkuran, dumating man ang panahon ng pagtanda at humina na ang tuhod, ang espiritu mo na may magiging matatag dahil sa koneksyon mo sa Diyos. Kung ang Panginoong Hesukristo ang tunay na pinaglilingkuran, tunay, ang biyaya ay makakamtan sapagkat ang lahat ng bagay ay siya ang pinagmulan. At atin pong tandaan, tayo ay nilikha niya at para sa Kanya. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat, Mami Weng, sa iyong mga pahatid balita na naman at marami na naman po sana tayong napulot sa kanyang mga nabahagi patungkol sa ating paano nga ba natin gagawin ang bagong buhay, ano? Kapag tayo ay medyo nauga or medyo nagkaroon ng ibang passion, ano, to be in another field. Merong isang book ang tawag dyan, Life 2. Diba? Life 2. Yan. Yun namang iba ngayong pandemic. Madami ngayong na biglang namukadkad ng mga kung ano-anong business, diba? So, yun din ay bahagi nitong pinag-uusapan natin. So, let's go to the acrostic work. Ayan, work. How are we going to work it out? Ayan. To retire, no? Magbago tayo ng gulong natin or magbago tayo ng ating mga pagharap, no? Kasi minsan ang hirap niyan, no? Na gawin. At pansinin mo yung ating W. Ano yung W natin? It starts with will. Will. I will. Diba, no? Nasa isip, no? Kasi diba pag sinabi natin ito, it's a decision. Diba? It is indeed a decision. And merong decision na matagal. Para yung akin, it took 5 years to say, I will. Meron naman yung kaninang pinag-uusapan natin sa first part, Mami, na wala nang opportunity mag-say, I will, kasi
biglang nagkasakit o kaya biglang nawalan ng trabaho. Pero Yes. So, yung I will nila pumapasok doon sa chapter 2 or part 2 ng buhay nila. Kasi what will you do when these things happen? When you are faced with these things na unplanned for others. Yun. So, yes. will. So, sobrang halaga kasi yung salitang I will. Kasi kapag ka nilagay natin yung salita na yan sa ating isip, sa ating damdamin, nandoon yung ating determination. Hindi ka tatalikod. Hindi mo rereklamuhan, di ba? Na it is mean na pag sinabi nating I will ay parang tanggap na tanggap mo agad, no? Yung sinasabi natin na I will is whether we accept it or not, I will. Di ba? Parang ganyan. Tama? Oo, tama. Kasi sabi nga nila, yung will, di ba, it involves the mind. So, what the mind can conceive, the body can achieve. Susunod Wow, yung galing katawan mo sa utak mo. So, I Yes, will. opo. Opo, tunay at tumpak na tumpak ang yung sinasabi na it all starts in the mind. Kasi pag kinontra na nung isip mo, mawala na si gana, tatamarin ka na, di ba? Parang makikita mo na puro negative, di ba? Puro Correct. criticism. So, yung pansinin niyo po, no, yung sinabi ko kanina na it is not a matter of acceptance when you say I will. Kasi by saying I will, kahit hindi mo tinatanggap, you can say I will. Di ba? And that is difficult. Kasi, pag pinagsama kasi natin na, sige, I will, pagtanggap mo lang. I will, pag kasi gusto ko, di ba? Pero yung I will na, whatever it is, I will, no? Parang, ito yan, tatanggapin ko. And then, meron tayo, dahil work ang pinag-uusapan natin, is the letter O. Ito naman yung ano yan, bukas. Openness. Yes. Anong bubuksan natin? Openness, acceptance of the new tire and how it will be fitted to a lifestyle. Ang ganda, no? Openness to a new tire. Mami, alam mo, yung nakikita ko dyan, di ba kapag yung sasakyan, nagpalit ng gulong, hindi ba, hindi lang basta-basta sinasalpak yung gulong, nire-realign. Yes, correct ka. Di Merong ba? may camber na tinatawag para Yes, to i-realign. realignment. Oo, para tumakbo ng maayos. Kasi hindi naman dahil nag-I will ka na, tapos may openness na, may bago na, salpak ka na lang, then tira na, di ba? Dapat i-realign mo din yung thoughts mo, yung mind mo, yung direction mo, para maging maayos ang takbo. Yan naman. Yes, oo. At saka yung when we say na nando tayo sa bagong lugar and then meron tayong retar, no, bagong pamamaraan, ano, na nangyayari sa ating buhay-buhay, dapat yan itutugma-tugma mong ganun, no? Ito yung dati mong lifestyle, ganyan, di ba? Ganon. Ito na yung bago mong tar. So, dapat medyo i-align mo siya. Kasi kapag ka hindi, at doon ka pa rin sa luma, no? Baka hindi ka maging successful. Or, disappointed ka. Dahil, hindi siya aandar hindi siya aandar ng ganon. Tama. Magbi-bring yun ng frustration sa'yo. So, kapag hindi ka nag-realign, kapag hindi mo pinantay kung ano yung now, di ba, sa present circumstance, matama ka dapat, dapat magkaterno pa rin. Dapat magkaakma, magkatugma pa rin. And another reminder kapag ka tayo nagkaroon nitong openness, huwag tayong lingon-lingon. At wag tayong sana, di ba? Yung ganyan, di ba? Oo nga. Regrets kaya, no? Dapat pala hindi na ganito. Dapat pala nag-stay na Oo, lang. yung ganyan. Tapos, dati, yun, di ba? Yung mga ganong salita. Dati, di ba? No? Kasi lahat yun ay none of those. O, kasi nga, we are already in this new journey. We are already in a next lap, no? Or another chapter, kumbaga sa libro, ay mahirap yung laging lingon-lingon kasi baka matisod, baka madapa tayo, di ba, no? Totoo, mami. Kasi if you keep on looking back, nadidelay ang iyong pag-move forward. Kasi tingin ka ng tingin sa likod. So, and the focus will also will be nadidi-focus ka nga. Oo, nadidi-focus. Parang sa lens, nawawala. Kunwari, para tayo ngayon, dapat nasa gitna. Yung gano'n, hindi
Hindi yung kung saan-saan ka tapos tumitingin sa likod. Yes, oo. Tapos ang isa pa rin doon ay kapag ka tayo ay nagkaroon nitong openness ay talagang yung pagbukas natin ay hindi yung meron ka pang natitira. Dapat pag bumukas dahil alam mo na yan na yung new one at nagsimula na nga doon sa ating perspective that God is the provider and it is according to life purpose and then it is there's passion, di ba? Itodo na natin. Tama. Para makapasok ng mas maluwag, mas maaliwalas. Kasi kumbaga Yes. sa pintuan yan, kung nakabukas lang ng konti, hindi agad makapasok, hindi ba? Pero kapag widely open, kung ano man yung mga opportunity na binibigay ng Panginoon dito sa retire natin, pag-retire, mas madali nating matanggap. Mas madali nating ma-enjoy tuloy. Kasi nandyan na siya agad. Yes. Kasi meron tayong mga kailangang ilagay at itong mga ilalagay natin na ito dapat ay talagang accepted natin kahit na bukas tayo at hindi natin siya lalabanan o kokontrahin. Okay, now let's go to letter R. Ano naman yung letter R? Yan ba yung parang dinidelete? Yung letter R parang ikaw ngayon. Refresh na refresh. Ganda na yung bulaklaking blouse, mami, no? So, parang refreshing, no? Making a way to have a new start, something new, di ba? Making a way to have us to start something new. So, refresh ka din. Dati fresh ka, tapos nagiging refresh din. Yung kaharap mo at yung mga makakasama mo, di ba, no? Oo. Actually, pinag-isip-isipan ko yan, eh. Marami kasing pwede dyan. It's the word, pwede mo ilagay na rekindle, di ba, no? So, parang sa rekindle kasi mukhang papatayin mo yung nagdaan tapos ang mahal pa na talaga. But when you say refresh, parang nandoon pa rin yung medyo yung nauna, pero dahil na-refresh, na iba na yung kanyang itsura. Di ba? Oo. So parang na-enhance. Naiisip ko Yes. parang tayo bilang mga mom, no? Di ba? Kunyari sa morning, nag-ayos tayo. Tapos okay naman tayo. Pero pagdating ng lunchtime, mag-freshen up lang ako, magre-refresh lang ako, magre-retouch lang ako. Di ba? Konting lagay ng powder, konting lagay ng lipstick. And then, nandiyan pa rin yung dati, kaya lang mukhang mas na-enhance. Mukhang mas maganda. Yes, at gano'n ang ating gagawin dun sa panibagong buhay na nailaan sa atin ngayon, di ba? Napaka-exciting naman yan. Oo, kasi kapag hindi tayo nagkaroon ng ganitong refresh, no? Ay parang laon ka pa rin eh. Parang gano'n, di ba? Yung sinauna pa rin yun. But you have to refresh yung nagdaan so that it will be given a new clothes, di ba? Sabi nga, new wine. Huwag dun sa old wine skin. Dapat sa new wine skin din para hindi siya tumabog. Ganyan. Para bagay sila. Okay. So, itong huli natin na sinasabi dito ay this is something na important, no? Pero dun sa lansa ng ating WOR, no? We started with our will, we started with being open, and now we have the refresh, no? Parang meron tayo niyan sa computer, di ba, na command. Yung ganon. Yung ganon. Oo, refresh. Para bumalik. Tapos mas maging, para minsan, ay naku, naglalag yung computer ko, bakit tayo mabuksan ng ganitong program? Kanina lang nangyari sa akin yan. Tapos sabi ng office mate ko, i-refresh mo. Yeah, i-refresh mo. Ni-restart, ni-refresh. O yun, naging maganda. Yes, napakaganda na example mo. Kasi yan din ang mangyayari sa ating buhay doon sa bago, no, na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Kasi hindi natin nga yung mga sinauna nating practices doon or yung bigat ng loob natin. But everything must be viewed, no, in that manner na na-refresh mo siya. Na-refresh. Kumbaga hinilamusan, no, nilinis or ni-reshape mo kaya ginupit-gupit. Okay. Everything may be difficult. True, it is difficult. True, there is that anxiety. True, medyo may mga opposition sa ating paligid, no? Unang-una dyan, minsan mga pamilya natin, di ba? No? Magko-comment sa'yo ng kung ano-ano, but what is important is this one.
Ano na yung last natin? Parang pang-pinali natin yung letter K. Letter K. Mami, alam mo, last siya dito sa sinasabi natin, pero sa totoong buhay, ito yung unang-unang nating ginagawa. We kneel. We No, kneel before the kneel. master. Kneel. We seek the one who is the author of life and the one who sets its so talaga, niluluhod muna natin yan sa Panginoon. Kung ano man yung balak natin, pagre-retire, pag-change ng chapter ng Yes. ating buhay. Kasi kapag hindi, ay sarili lang natin. At yun nga, yung very tiring, no? Minus the Lord's participation as we invited the Lord, as we submit to the Lord, as we ask the Lord for wisdom, as we regularly consult His Word, yun, magkakaroon tayo ng kakaibang refresh, di ba? Ng kakaibang openness at ang kakaibang will, Yes, no? Siya yung mag-shape sa atin. O, that's pabalik so na. true. That's so true. Ako, I can really personally attest to this, and this is my personal testimony na nung talagang niluhod dito sa Panginoon, nagsimula nga noong April 2018, and then nag-pray pa, naghintay ng sagot niya through His Word, ang confirmation niya, 2020 ulit, and then nag-pandemic, naghintay, alam mo mami, yung chrono ng buhay ko sa retirement na to. Hanggang kahapon, kanina, nagsasabi pa rin ako sa iyo ng mga confirmation ng Panginoon. So, hindi siguro mangyayari kung hindi ko ginagawa itong letter K na ito. Talagang dinudulog sa Panginoon, dinudulog sa panalangin. At siguro, naniniwala ako kaya ako merong excitement dahil alam ko na yung gagawin ko ay may basbas na ng Panginoon. Ito na, this is the time, may ganyan pa akong nababasa, now is the appointed time, may ganyan pa kaming usap ni Lord. Kaya sa aking pag-retire, mami, napaka-exciting for me. Excited ako sa gagawin ng Panginoon sa bagong chapter ng aking buhay. Siyempre, salamat. Binigay ka din niya sa akin as my guide. Oo, at ang nangyayari po sa atin, kapag tayo ay nalilipat sa isang bagong gawain, bagong lugar, bagong sitwasyon, at bagong relasyon din, di ba? Kasi minsan nga nawala na yung isa, ay naroon po yung mga agam-agam, nandoon yung mga alinlangan. Yan. Pero kapag po tayo ay nagkaroon itong pananaw na ito, at nagsimula tayo sa pananaw kanina, na ang source ng lahat ng provision is the Lord. At ngayon magtatapos tayo na Amen. para natin ito higit na mas makita, higit natin siyang maunawaan, at ang pinakamahalaga, higit nating maisagawa ang mga panawagan niya sa isang bagong lugar, sa isang bagong sitwasyon ay ang kneel before the master. Ayan, Amen. nakakatuwa, So, we are just so happy po sa ating mga kasama, viewers man po kayo, or listeners, those of you who are just listening over 702 DZAS, or ito, makasama natin sa ating GCTV channel 185. Yan, signal. Para po sa ating mga iba't ibang naibahagi at naipaalala. Okay. So what's your star? Something that they can always remember? Yes, Mami. I'd like to share this day, kung ano po yung binigay sa akin ng Panginoon sa aking devotion, So, sabi po, nung nabasa ko kanina, tungkol sa purpose, Kasama yan sa pinag-usapan natin ngayon. Purpose in life is far more important than property or possessions. Having more to live with is no substitute for having more to live for. It has been said that the two greatest days of your life are the day you were born and the day you find out why. God created you with a purpose in mind. So yun po, gusto ko i-share dahil naging blessing siya sa akin na nabasa ko yun. At sana sa mga nagko-consider na magpalit ng gulong ng buhay nila, ay alalahanin na may layunin po mabuti ang Panginoon para sa next chapter ng ating buhay.
Yan, ako nakakatuwa. So maraming salamat sa iyo, Tin, at sana po sa ating mga nakasama ay nakapulot po tayo, no? Hindi po ito bagay na parang wala lang kasi every time, no, meron tayong mga surprises na Mm-mm. nangyayari sa ating buhay. At napakaganda kung tayo po ay magkakaroon ng isang pananaw that the Lord is just leading us to another journey, and Amen. He wanted to change our tires. And when we change our tires, we have to align our new lifestyle. Maraming salamat sa iyo, Tin. Thank you very much, Mommy, and I hope to see everybody again next month para sa susunod pa nating huntahan. At yan na naman po, nagtatapos ang isa na naman nating pagsasama-sama dito sa ating programang humuhubog sa mga pusong ina, Moms at Heart. At dahil nga po ang ating huli kanina na letter K is something that has to do with milk, tayo po ay magtatapos sa isang panalangin mula sa isang praying moms all the way mula dyan sa lugar ng Muntinlupa, si Momshi or Sister Malu Venturina. Isang mapagpalang araw sa bawat isa, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa programang ito sa pangunguna ni Mami Bessie Rios. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo na patuloy niyo pong igabay ang mga mothers sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nawa ay lagi kayong katagpuin anumang bagay ang kanilang ginagawa o kinakaharap ng mga challenges sa buhay. Dalangin ko din po ang kanilang patuloy na kalakasan, pisikal at ang paglagong espiritual ng bawat isa. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ang papuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Malu, sa iyong pagtatapos sa atin sa panalangin, at sana nga po kayo po ay aking inaanyayahan to join us dito nga po sa pagsasama-sama ng isang focus sa prayer group, no? Para po sa ating mga Moms at Heart, yung mga may pusong ina. Wala po tayo ritong pinananalain kung hindi ang mga paano magdiningning ang ating pong pagiging ilaw ng tahanan, at gayon din naman paano po natin isasagawa ang ating paggabay sa ating pong mga anak. At sila rin naman, paano din natin sila lalagyan ng pagkakaroon ng isang puso na sa atin po ay naka-anchor sa ating pangyayan. So, ang lahat ng yan, dito lamang po na nakasama namin kayo sa programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa ating pong pusong ina. Maari po ba kayo ay mga nag-view or nakinig sa ating nga pong FEBC Radio TV o kaya sa ating Signal GCTV Channel 185, o di kaya naman po ay nag-view din dito po sa Moms at Heart na Facebook, or very simple, ay po ay nakinig lamang 702 DZAS AM1. At ang lahat ng yan po ay made available sa atin sa pagiging miyembro sa Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po ang inyong Mami Bessie Rios na nag-iiwan sa bawat isa sa atin. Sana nga po ay magkaroon tayo ng isang masayang araw at pagpapala sa ating buhay na nagpupakaw.